Sa wakas, makakapagtanim na tayo ng melon sa tabi ng kubo. Late na din tayo pero hahabol tayo ng tanim ng melon. May pumasyal din ho sa atin na aking mga kabarangay. Amin na din hong sinimulan yung paggagawa ho ng CR. Nagluto naman ho ako ng amin pananghalian na masarap na pansit canton. Hi mga katrops, magandang buhay! Ito nga't kinuha ko na yung iba kong mga screen para mailabas na sa labas ng lawa. Dahil madalang na mahuling tilapia doon sa loob, kaya akin na siyang ilalabas. Dini ho ay nasa labas na ako ng lawa. Diyan sa mga dambo o sa gilid ng mga water lily ko, balak ilagay. Kung nakikita nyo ho, yung may mga puno-puno na para matataas na damo, yun ho yung dambo. Pag uwi ko, ayan, nakikita ko si Carla at saka ho si Kaloy. Pagkakauwi ng kubo ay kinuha ko na yung buto ng aking melon. Pagbukas ko, ayan, may mga laman siya pero kaunti lang yung bawat laman niya, bawat isang sachet. Habang ang kinukuha ko yung mga buto ay napansin ko ay mukhang hindi kakasya lahat ng iyan sa aking pagtataniman. Kaya titignan ko mamaya kung makakabili pa ng kahit isang lata. Dahil bago lang ho nawala dini ang tubig sa may sitawan ay basa pa po yung lupa, kaya ang ginagawa namin ay inaasarol ho ni inay yan, tapos yung pag-aasarolal babaksakan namin siya ng 2 pirasong buto ng melon. Dahil hindi pa po pwedeng pantabon at hindi nadudurog yung lupa ay kukuha muna kami sa kabila at tuyo ng mga lupa para mabilis siyang itabon. Hindi kasya yung buto kaya napabili na ako na isa pang lata. 1,200 ho yung bili ko diyan at yan ho yung kanyang laman na buto. 440 pieces lang. O diga kamahal. Isang piraso ay 2.72 pesos. Diyan pa lang sa buto ay talagang mamumuhunan ka na. Si kuya ako, si tatay at saka ho si inay ang magtatanim ngayon. Bali kanya-kanya hunto kasi inay po ay nag-aasarol nung aming pagbabagsakan ng buto. Si kuya at ako ay magtatanim or magbabagsak ng buto. Si itay naman ho ay magtabon ng mga binagsak namin mga buto. Kumukuha doon sa kabila ng lupa para meron hong pantabon. Kailangan kasi pino o durog na lupa ang pantatabon para hindi ho mahirapan sumibol yung ating mga pananim. Ayan ho yung tinaniman namin ng melon. Ayan ho yung tanim ko na sitaw nung nakaraan. Ayan yung nilubog ng tubig at ngayon lang ho nawala ang tubig kaya ngayon lang naman makakapagtanim. Nung nakaraan taon nga ay gantong buwan ay nag-harvest na kami diyan ay melon din, tapos pagkatapos ng melon saka namin sinitaw. Kaya 2 beses namin siya nataniman noong nakaraan taon. Palagay sa ngayon ay 1 beses lang. Gawa ng May or June ay makapag-harvest tayo diyan. Sana ay hindi agad umangat ang tubig para next year ay 2 beses tayo makakapagtanim ulit diyan. Try ulit natin ay pakuan o kaya melon tapos sitaw. Akin na din parorotor yung sa kabilang lupa para makapagtanim na ng kalabasa. Nakausap na namin yung magro-rotor na yun, na schedule na. Siguro ngayon week ay matatraktora or marorotor na yon. Ayan si inay ay kumukuha ng lupa or nagdudurog. Sabay lalagay diyan sa timba, dadalhin ho doon sa melon na amin binagsakan ng buto, sabay itatapon. Tapos na ho kami magbagsak ng buto kaya si kuya ayan magtatapon na din ng mga buto na amin binagsak. Basta't gayan huntaniman ay tutulong-tulong ho kami para mabilis ho kami matapos. Sabay magluluto na lang ng masarap na ulam para ay madaming kain at mabawi yung lakas na nawala. Mabilis lang ho yan sisibol mga katrops. Mga 2 to 3 days ay maglalabasan na ho o magsisibulan ng iyang melon dahil maliit lang o manipis lang ho yung kanyang balat. At napapasyal pala sa atin itong ating mga kabarangay mga katrops at yan ay pinagtimpla ko sila ng kape para makapagkape na. Sila ho ay nagwawilis diyan sa may karsada at naglilinis. Magkakatapos magtanim may akin hong binalikan sa labas ng lawa yung aking bagong umang na mga screen. Nag-iwan ako ng 2 pirasong screen diyan sa loob at may nahuli akong 1 piraso. Yung 1 piraso naman ay hindi ko na naabutan. Sayang lang. Sa pagkakalaki pa naman. Ganyan ho kasi talaga nangyayari lalo na ho pag bumaho yung tubig at dumubi. Nahihirapan ho nawawalan ng oxygen yung mga tilapia. Di ho tulad ng mga hito, dalag, gurami ay matitibay ho sila diyon. Pagtapos maangat yun nasa loob, pupunta na ako sa labas para maiangat na yung bagong umang at iyan ho yung aking mga nahuli. Kung mapapansin nyo ho yung uli kong una ay doon sa loob ng lawa ay medyo may kaitiman ho yung tilapia. Pagdating naman dun sa labas ay medyo may kaputian. Tisoy! Yun ho kasi mga tilapia or isda ay depende ho kasi talaga sa tubig kung anong kulay nila. Pag medyo kulay itim ang tubig, yung mga isda ho ay gayon din ang kulay. Pag naman ho malinaw ay medyo may kaputian ang mga kulay. Pagkakauwi ko ng kubo mga troops ay naisipan ko magluto ng pansit para naman ho mabawi yung lakas kanina. Ay gutom na atay, puso ho ng manok saka ho manok. Tapos meron din ho yan na marinate na baboy. Dala ho ni kuya ay akin na din hong ilalagay pampadagdag lasa. Akin munang ipipirit
iluluto yung atay ng manok. Sabay isusunod ko ng igisa yung manok at yung karne ng baboy. At pag na golden brown na, ay akin munang itatabi diyan sa tabi ng talyasi. At magigisa na ako ng bawang at sibuyas. Susunod ko na ho bell pepper. Pag okay na, lalagyan ko na ng carrots. Sabay ko na din yung sayote. Gusto ko sa pansit ay may kulay, kaya toyo ho yung akin nilalagay. Naglagay na din ako ng oyster sauce. Sabay lalagyan ko na ng sabaw. Dahil may tanim akong siling lara at panigang, ay maglalagay ako. Nung luto na, ay nilagay ko na diyan yung repolyo. Akin lang lulutuin yung repolyo. Tapos maghahango lang ako ng ilan pantapping sa unahan mamaya. Sabay ilalagay ko na yung pansit canton. Akin lang titikman-tikman yung pansit canton kung luto na, para maiwasan mahilaw at maiwasan din ho malugo. Para yung sakto lang ang luto. Amin din palang inaayos na yung CR na hindi ho natapos sa nakaraan, gawa ng inabot na ng baha. Ngayon lang ulit natapos dahil sa sobrang busy ng mga nakaraang araw. Kaya ngayon lang ulit namin sisimulan. Pinag-isipan ko pa nga kung yero yung aking ilalagay. Ang sabi ni Itay ay sementuhin ko na daw para mas okay, walang sisingit-singitan diyan. Kaya yan, pa-order pa nga ng semento at saka hollow blocks. Matagal-tagal din ho nakatenga yung CR na yan bago naayos ulit. Buti na lang talaga ay maayos na natin ngayon. Panibagong pagod na naman, kaya panibagong lamon na naman yung atin gagawin mamaya. At dahil okay na yung ating pansit canton, kaya tara, kain ho tayo mga katroops. Ang ulam ho namin ngayon pananghalian din sa bukid ay ang masarap na pansit canton. Ay ako ho talaga ay nag-uulam ng pansit canton mga katroops. Ay kayo ga, nag-uulam din ga kayo ng gayan o pinapapak nyo lang? Sa pagkakasarap naman ho kasi talagang kumain, lalo na ho pag merong kambahaw o kaya kanin. Sadya mapapadami lang talaga ang iyong kain, lalo na hot galing ka sa trabaho. Kaya maraming salamat ho sa inyo mga katroops. Love, love!